Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Nagsagawa ng isang business mission ang Department of Trade and Industry o DTI sa Japan upang mas makapang-akit pa ng maraming mamumuhunan sa bansa. Sa isinagawang pagpupulong ng DTI sa Osaka Chamber of Commerce and Industry, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na positibo ang bansa na magkakaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa larangan ng pamumuhunan sa Japan dahil sa husay at galing nito sa industrialization at kanilang advanced na teknolohiya. Nais din ng kalihim na mas palakasin pa ang economic ties ng Pilipinas at Japan. Kaugnay nito, ipresenta ni Secretary Pascual ang commitment ng Philippine government na maayos ang polisiya pagdating sa pagpasok ng bawat mamumuhunan sa bansa, katuwang ang Board of Investment o BOI at Philippine Trade and Investment Center o PITC. Sa huli, nangako naman si Pascual sa Osaka Chamber of Commerce and Industry na handa ang Pilipinas sa anumang direktang pamumuhunan mula sa kanilang bansa at patuloy na aalalayan ng DTI sa bawat foreign investment na darating sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglaan ang pamahalaan ng 106.335 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong tulungan ang mahigit 4.4 na milyong karapat-dapat na pamilya sa buong bansa. Binigyan diin ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na ang 106.335 billion pesos na inilaan sa 4Ps ay mas malaki kumpara sa inilaang budget para rito noong 2023 na 102.61 billion pesos lamang. Sakop ng nasabing alokasyon ang mga ayuda para sa kalusugan na nagkakahalaga ng 750 piso bawat buwan at 600 bawat buwan bilang mga subsidiya sa bigas para sa 4.4 na milyong pamilya. Sakop din nito ang mga subsidiya sa edukasyon na magkakaiba mula 300 piso hanggang 700 piso bawat buwan para sa mahigit 7 milyong mag-aaral. Matatandaan na noong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan niya ang DSWD na tiyakin ang mga karapat-dapat lamang na pamilya ang kasali sa 4Ps program. Bukod dito, nangako ang Pangulo ng iba't ibang mga hakbang kabilang ang pagpapalakas ng mga programa ng tulong at pagtitiyak ng sapat na budget para sa mga mahihirap na sektor. Ang Pantawid Pamilya Pilipino Program ay isang strategy ng pamahalaan sa pagbabawas ng kahirapan at isang programa ng pamumuhunan sa human capital na nagbibigay ng conditional na cash transfers sa mga higit na nangangailangang pamilya sa loob ng pinakamataas na 7 taon upang mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga batang may edad hanggang 18. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-commit ang World Bank sa Pilipinas na ipakilala ang mga makabagong paraan upang paghusayan ang financial instruments na naayon sa bansa. Ito ay kabilang sa mga tinalakay sa pulong ni Finance Secretary Ralph Recto at World Bank Group o WBG Managing Director at Chief Financial Officer Anshula Kant. Kabilang sa financial instrument na binanggit ng World Bank official ay ang paraan na dinisenyo upang pagbutihin ang crisis toolkit ng bansa at matiyak na may access nito sa pondo sa panahon ng emergency.
Nagkasundo naman si Recto at Kant na tuklasin ang mga paraan na mapalawig ang lending terms ng Pilipinas at matukoy ang potential areas for partnership. Binigyan diin ng kalihim na nais nilang makita ang more adaptable at responsive na World Bank na tutugon sa gitna ng global challenges. Muling inihayag ng magkabilang panig ang kanilang commitment na pagsusulong na socio-economic agenda ng gobyerno sa pagitan ng pinalakas na partnership. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.